Ang pagkakaroon ng isang taong tunay na kumakatawan sa mga pinahahalagahan at pinaninindigan ng isang bansa ay matagal nang itinuturing na isang mahalagang adhikain. Sa isang nakakagulat na pangyayari sa loob ng maharlikang pamilya, iniulat na matatag na nanindigan si Prinsesa Anne kaugnay ng mahalagang koleksyon ng mga sapiro ni Reyna Elizabeth, habang si Laura Lopez, anak ni Reyna Camilla, ay biglang nasangkot sa sentro ng kontrobersya. Bagamat may ilan na naniniwalang nanatili lamang ang mga alahas sa loob ng pamilya, may iba namang nagsasabing nakita ni Anne ang isang seryosong suliranin at kumilos upang protektahan ang pamana ng kanyang yumaong ina. Habang patuloy na umiikot ang mga tanong sa likod ng mga pader ng palasyo, isang misteryo ang nananatili. Tama bang makialam si Prinsesa Anne sa usapin ng koleksyon ng mga sapiro? O pinalalaki lamang ba ang kontrobersiyang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa seksyon ng mga komento. Ang matatag na paninindigan ni Prinsesa Anne ayon sa mga ulat na kumakalat sa loob ng mga maharlikang lupon, nagsimulang lumala ang isang seryosong sitwasyon nang magkaroon ng pangamba tungkol sa mga alahas na sapiro na malapit na kaugnay ng personal na koleksyon ni Reyna Elizabeth. Hindi ito mga karaniwang alahas ng maharlika o mga bagay na pinahahalagahan lamang dahil sa kanilang kagandahan o presyo. Sa halip, malalim ang koneksyon ng mga ito sa buhay ng yumaong reyna. Kinakatawan nila ang kanyang mga alaala, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kahangahangang 70 taong paghahari. Para kay Reyna Elizabeth, bahagi ng kanyang personal na kwento ang mga sapiro. Isinuot niya ang mga ito sa ilan sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Mula sa kanyang kabataan bilang isang prinsesa hanggang sa kanyang mahabang panunungkulan bilang reyna, bawat piraso ay may natatanging kahulugan. Sumasagisag sa tungkulin, tradisyon, at sa paglalakbay ng isang monarkang humubog sa makabagong Britanya. Ngunit ayon sa mga ulat, lumaki ang pag-aalala nang lumitaw ang mga usap-usapan na maaaring hindi naganap na nasa loob ng inaasahang maharlikang saklaw ang ilan sa mga mahalagang sapiro. Sa madaling salita, nagsimulang magkaroon ng mga tanong kung ang bawat piraso ba ay maayos pa ring pinangangalagaan sa loob ng aktibong sambahayan ng maharlikang pamilya, o kung may ilang alahas na tahimik nang nailipat sa labas ng karaniwang istrukturang namamahala sa mga makasaysayang pag-aari na ito. Sa loob ng monarkiya, ang mga maharlikang alahas ay hindi itinuturing na ordinaryong pribadong pag-aari. Sa halip, nakikita ang mga ito bilang bahagi ng malalim na pamana ng korona, taglay ang kasaysayan, tradisyon, at kahalagahang ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Dahil dito, kahit ang pinakamaliit na hinala ng hindi malinaw na paggalaw o kakaibang pag-access ay seryosong sinusuri at binabantayan. Si Prinsesa Anne, nakilala sa kanyang disiplinado at direktang paglapit sa tungkulin bilang miyembro ng maharlikang pamilya, ay iniulat na mabilis na tumugon nang malaman niya ang mga pangambang ito. Matagal na siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakadedikadong miyembro ng pamilya. Isang taong higit na pinahahalagahan ang kaayusan, pananagutan, at tradisyon kaysa emosyon o pag-aalinlangan. Para sa kanya, hindi ito isang personal na usapin, kundi isang bagay na may kinalaman sa pangangalaga, sa pamana ni Reyna Elizabeth, at sa institusyong kanyang pinagsilbihan sa loob ng maraming dekada. Ayon sa mga ulat, matatag at direkta ang kanyang naging tugon. Wala siyang interes sa kalituhan o pagkaantala. Malinaw ang kanyang posisyon. Kung may anumang alahas na sapiro na nailabas o nailipat sa labas ng tamang maharlikang saklaw,
Kinakailangan itong maibalik agad ng walang pag-aalinlangan. Lalong naging kapansin-pansin ang sitwasyong ito dahil sa emosyonal na kahalagahan ng mga naturang alahas. Hindi lamang sila mga mamahaling bagay na nakatago sa mga koleksyon. Para sa marami sa loob ng maharlikang pamilya, sumasagisag ang mga ito sa alaala, pagpapatuloy ng tradisyon, at maging sa pagkakakilanlan ni Reyna Elizabeth mismo. Dahil dito, ang iniulat na reaksyon ni Prinsesa Anne ay hindi lamang tinitingnan bilang simpleng tugon sa isang usap-usapan. Nakikita ito bilang pagpapakita ng kanyang matibay na determinasyong protektahan ang tradisyon ng monarkiya at tiyaking mananatiling buo, iginagalang at napapanatili ang pamana ng yumaong reyna sa kasaysayan ng kaharian. Iniulat na labis na nagalit si Prinsesa Anne nang malaman niyang may isang sapiro ng kanyang ina na nawala sa inaasahang pangangalaga at mariin niyang iginiit na dapat itong maibalik kaagad. Ngunit bakit ganoon katatag ang kanyang paninindigan? At sino ang maaaring may pananagutan sa pagkawala ng mahalagang alahas na ito? Hangganan ng maharlikang pamilya. Hindi tulad ng mga nakatataas na miyembro ng maharlikang pamilya, si Laura Lopez ay hindi isang prinsesa at wala siyang hawak na anumang maharlikang titulo. Hindi siya nagsasagawa ng opisyal na tungkulin para sa monarkiya. Hindi nakikilahok sa mga aktibidad ng estado bilang isang working royal at karamihan sa kanyang buhay ay malayo sa matinding atensyon ng publiko. Sa maraming paraan, maituturing siyang isang pribadong mamamayan. Kahit na malapit siyang konektado sa maharlikang pamilya sa pamamagitan ng kanyang ina na si Reyna Camilla. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang buhay na malayo sa formal na istruktura ng monarkiya, naging bahagi ang kanyang pangalan ng lumalawak na talakayan sa loob ng palasyo dahil sa kanyang koneksyon sa koleksyon ng mga sapiro ni Reyna Elizabeth. Hindi kinakailangang si Laura mismo ang sentro ng mga pag-uusap, kundi ang simbolikong kahulugan ng kanyang pagkakasangkot at ang posibleng implikasyon nito sa pangangasiwa ng mga makasaysayang alahas ng monarkiya. Mula sa isang pananaw, walang nakitang kakaiba ang ilang tagamasid sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga maharlikang pamilya ay pamilya pa rin sa pinakapayak na kahulugan nito. At natural lamang na ang mga kamag-anak, kahit hindi sila aktibong miyembro ng monarkiya, ay magkaroon ng ugnayan sa mga bagay na may dalang kasaysayan at tradisyon. Ngunit para sa iba, mas sensitibo ang usapin. Para sa mga mahigpit na sumusunod sa maharlikang protokol, ang mga alahas na nauugnay kay Reyna Elizabeth ay hindi simpleng pag-aari ng pamilya. Bahagi sila ng kasaysayan ng korona, kumakatawan sa mga dekada ng tungkulin, tradisyon at pambansang pagkakakilanlan. Dahil dito, inaasahang mananatili ang mga ito sa loob ng malinaw at maingat na itinalagang hangganan ng maharlikang sambahayan at hindi unti-unting mapupunta sa mga pribado o impormal na espasyo ng pamilya. Sa isang panig ay ang ideya ng koneksyon ng pamilya at pribadong pag-access. Sa kabilang panig naman ay ang paniniwalang ang ilang maharlikang bagay ay may pananagutang higit pa sa personal na relasyon. Kapag ang isang bagay ay naging malapit na bahagi ng pamana ng isang monarkang tulad ni Reyna Elizabeth, hindi na ito basta-bastang pag-aari ng pamilya. Nagiging bahagi ito ng pambansang kasaysayan. Dahil dito, nagsimulang lumitaw ang mga tanong sa loob ng palasyo. Hanggang saan dapat umabot ang pamana ng monarkiya sa pribadong buhay ng pamilya? Dapat bang manatiling eksklusibo sa working royals ang pag-akses sa mga makasaysayang alahas? O may puwang ba para sa mas modernong pagtingin? Walang madaling sagot ang mga tanong na ito. Sa halip, ipinakita nila ang mas malalim na tensyon sa loob mismo ng monarkiya.
ang balanse sa pagitan ng tradisyon at ng makabagong koneksyon ng pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Laura Lopez, hindi bilang isang pangunahing maharlikang personalidad, kundi bilang isang taong hindi inaasahang napasama sa mas malawak na usapan tungkol sa pamana, hangganan, at kinabukasan ng maharlikang protokol. Ang walang halagang katumbas na simbolo ng monarkiya. Ang mga alahas na sapiro ay kabilang sa pinakamahahalagang piraso sa personal na koleksyon ni Reyna Elizabeth. Nagsimula ang kanilang kwento sa isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Ang kanyang kasal noong 1947 nang regaluhan siya ng kanyang ama na si Haring George ng isang natatanging set ng mga alahas na sapiro. Higit pa ito sa isang simpleng regalo. Isa itong simbolo ng pagmamahal, pagtitiwala, at pag-asa ng isang ama para sa kanyang anak habang siya ay papasok sa bago at hindi tiyak na yugto ng buhay bilang hinaharap na reyna. Sa paglipas ng mga taon, maingat na pinalawak ni Reyna Elizabeth ang koleksyong ito. Dahan-dahang naging higit pa sa isang regalo sa kasal ang mga sapiro. Naging makapangyarihang koleksyon sila na sumama sa kanya sa kabuuan ng kanyang mahabang paghahari. Sa buong panahon ng kanyang pamumuno, lumitaw ang mga alahas na ito sa ilan sa pinakamahalagang pampublikong okasyon ng kanyang buhay. Mga pagtitipon ng estado, opisyal na larawan, at mga makasaysayang sandaling humubog sa kanyang panahon bilang monarka. Sa bawat pagkakataong isinuot niya ang mga ito, may dala silang tahimik, ngunit makapangyarihang mensahe. Hindi lamang sila dekorasyon. Bahagi sila ng kanyang pagkakakilanlan bilang reyna. Sa maraming paraan, ang koleksyon ng mga sapiro ay naging isang tahimik na talaan ng kanyang buhay. Bawat kwintas, bawat hikaw, at bawat hiyas ay nagsilbing paalala ng mga yugto ng kanyang pambihirang paglalakbay. Bilang isa sa mga pinakamatagal at pinakaginagalang na monarka sa kasaysayan. Ang bawat brotsa, hikaw, kwintas, at tiara ay tila sumasalamin sa isang partikular na yugto ng kanyang buhay. Mula sa kanyang mga unang taon bilang isang batang reyna na natututong mamuno hanggang sa kanyang mga huling taon bilang isang iginagalang na pandaigdigang personalidad, ang mga alahas na ito ay palaging naroon, tahimik na saksi sa kasaysayang unti-unting nabubuo. Bagamat tinatayang nagkakahalaga ng milyon-milyong libra ang koleksyon ayon sa mga eksperto, para sa mga tunay na nakauunawa sa maharlikang pamilya, higit pa ito sa usapin ng pera. Para sa kanila, ang mga sapiro ay may napakalalim na personal na kahulugan. Nakaugnay ang mga ito sa isang anak na naging reyna, isang ina na gumabay sa kanyang pamilya, at isang monarkang ang mga desisyon ay nakaimpluwensya hindi lamang sa Britanya, kundi pati na rin sa makabagong mundo. Ito ang dahilan kung bakit napakalaki ng emosyonal na halaga ng mga alahas na ito. Hindi sila mga bagay na basta na lamang maaaring palitan o ipagpalit. Ang bawat piraso ay naglalaman ng mga alaala, kasaysayan, at isang natatanging kwento. Sumasalamin sila sa habambuhay na tungkulin, sakripisyo, at paglilingkod. Lahat ay isinabuhay sa harap ng buong mundo sa loob ng mahigit 70 taon. Dahil dito, ang posibilidad na mawalan ng kontrol sa mga naturang alahas ay hindi itinuturing na maliit na bagay. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamay-ari o mana. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na pangamba. Ang pagkawala ng isang nakikitang ugnayan kay Reyna Elizabeth mismo. Para sa marami sa loob ng mundo ng monarkiya, ang mga sapiro ay hindi lamang bahagi ng isang koleksyon. Bahagi sila ng kanyang pamana at
sa maraming paraan, bahagi rin ng kasaysayan. Mahaba ang kasaysayan ng mga sapiro sa loob ng monarkiya. Ngunit paano kaya naugnay ang mga ito sa anak ni Camilla? May karapatan ba ang kanyang ina sa lahat ng alahas na naiwan ng yumaong reyna? O may hangganan ba ang kanyang karapatan sa mga mahahalagang hiyas na ito? Isang kontrobersyal na pagbabago sa tradisyong Maharlika. Matapos pumanaw si Reyna Elizabeth II, ang mga alahas na sapiro na minsang sumagisag sa kanyang presensya bilang reyna ay hindi nawala sa pansin ng publiko. Sa halip, muli silang lumitaw sa mga pampublikong okasyon. Sa pagkakataong ito, suot naman ni Reyna Camilla na naging isa sa mga pangunahing mukha ng monarkiya at nagsimulang magsuot ng ilang piraso mula sa tanyag na koleksyon ng mga sapiro. Sa isang banda, pinanatili nito ang kanilang pamana. Ngunit sa kabilang banda, nagdulot din ito ng panibagong atensyon at debate. Sa mga state banquet, formal na hapunan, at diplomatikong pagtitipon, muling kumislap ang malalalim na asul na sapiro sa ilalim ng mga mararangyang ilaw at harap ng mga kamera. Para sa maraming nakamasid, makapangyarihan at emosyonal ang tanawing ito. Hindi lamang ito magagandang alahas, kundi ang mismong mga hiyas na matagal nang iniuugnay sa isa sa pinakakilalang reyna sa makabagong kasaysayan. Ang muling pagsusuot sa mga ito ng kanyang kahalili ay malinaw na sumagisag sa isang bagong yugto para sa monarkiya habang dala pa rin ang alaala at pamana ni Reyna Elizabeth. Para sa mga taga-suporta ng maharlikang pamilya, ito ay natural at magalang na pagpapatuloy ng tradisyon. Sa kanilang pananaw, ang mga maharlikang alahas ay hindi nilalayong manatiling nakatago o hindi nagagamit. Dapat silang isuot, makita ng publiko, at maipasa sa susunod na henerasyon. Mula sa pananaw na ito, ang pagsusuot ni Reyna Camilla ng mga sapiro ay simpleng pagpapatuloy lamang ng kasaysayan. Kailangang may magpatuloy sa kwento at kailangang manatiling bahagi ng pampublikong buhay ng monarkiya ang mga alahas sa halip na tuluyang maitago at makalimutan. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Para sa mga kritiko at tagamasid ng monarkiya na mas sensitibo sa simbolismo, bawat paglitaw ng mga sapiro ay nagbubukas ng mahihirap na tanong. Sa loob ng maraming dekada, si Reyna Elizabeth ang naging pangunahing mukha ng koleksyong ito. Isinuot niya ang mga ito sa ilan sa pinakamahalagang sandali ng kanyang paghahari. Dahil sa malalim na koneksyong ito, may mga taong nakadama ng hindi komportableng pakiramdam nang makita ang mga alahas na agad na nauugnay sa ibang personalidad matapos lamang ang maikling panahon mula sa kanyang pagpanaw. Dahil dito, lumawak ang debate sa hanay ng mga tagamasid ng monarkiya. Ang pagsusuot ba ni Reyna Camilla ng mga sapiro ay isang taos-pusong pagpupugay upang parangalan ang alaala ni Reyna Elizabeth? O isa ba itong tahimik na simbolo ng pagsisimula ng isang bagong panahon sa monarkiya? Para sa marami, makapangyarihan at emosyonal ang pagbabagong ito at hindi lahat ay handang tanggapin agad ang bagong kabanatang iyon. Hindi rin agad nawala ang mga tanong na ito. Sa halip, lalo silang lumakas sa bawat pampublikong paglitaw ng mga sapiro. Tuwing muling isusuot ang mga ito, muling nabubuhay ang debate tungkol sa tradisyon, alaala, at mga pagbabagong nagaganap sa loob ng monarkiya. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang tumindi ang mga diskusyong ito nang magsimulang lumitaw ang mas malalawak na pangamba tungkol sa kinabukasan ng koleksyon ng mga sapiro. Ang dati tila simpleng pagpapatuloy ng tradisyon ay naging mas malalim na usapan tungkol sa pamana, simbolismo,
At kung sino ba talaga ang nagdadala ng nakikitang pagkakakilanlan ng corona sa susunod na henerasyon. Naging pangunahing nagsusuot si Reyna Camilla ng mga alahas ni Reyna Elizabeth matapos itong pumanaw. Ngunit maaari bang matunton ang lahat ng mga alahas na ito? O may ilan bang hindi naganap na maipaliwanag ang kinaroroonan sa loob ng institusyong Maharlika? Kung meron ngang ganoon, saan kaya sila napunta? Ang nakatagong mga alahas ni Reyna Elizabeth, pagkatapos ay dumating ang misteryong nagdala sa kwentong ito sa mas mataas na antas. Karamihan sa mga tao ay kilala lamang ang mga alahas ni Reyna Elizabeth mula sa ilang tanyag na larawan sa mga pahayagan, dokumentaryo, o opisyal na larawan ng maharlikang pamilya. Ngunit ang hindi alam ng marami ay mas malawak pa ang kanyang buong koleksyon kaysa sa anumang nakita ng publiko. Sa katunayan, nagmamay-ari siya ng daan-daang individual na piraso, kabilang ang mga brotsa, kwintas, singsing, hikaw, at mga tiara na naipon sa loob ng maraming dekada ng kanyang buhay bilang miyembro ng monarkiya. Gayunpaman, hindi kailanman isinapubliko ang kumpletong talaan ng mga alahas na ito. Hindi naglabas ang maharlikang pamilya ng buong inventaryo at marami sa mga naturang piraso ay bihirang makita sa mga pampublikong okasyon. Ang ilan ay ligtas na nakatago sa loob ng mga maharlikang tirahan, habang ang iba naman ay isinusuot lamang sa mga natatanging pagkakataon o nananatiling malayo sa mata ng publiko. Dahil dito, malaking bahagi ng koleksyon ang nanatiling misteryo. Ganap lamang nakilala ng maliit na grupo sa loob ng sambahayang Maharlika. Pagkatapos ng pagpanaw ni Reyna Elizabeth, lalo pang naging kapansin-pansin ang misteryong ito. Natural lamang na mapunta ang pansin sa kung ano ang mangyayari sa kanyang mga personal na alahas. Nagsimulang lumitaw ang mga tanong tungkol sa paraan ng pangangasiwa sa koleksyon, kung sino ang may pananagutan sa pag-aalaga nito, at kung ang bawat piraso ba ay maayos pa ring naitatala at napangangalagaan. Sa madaling salita, maraming tao ang nagsimulang magtanong, nasaan na ang lahat ng ito? Ligtas bang naitago ang bawat piraso? Naidokumento ba ng maayos? Naipasa ba ayon sa tradisyon? O may ilang alahas bang tahimik na nailipat o naipamahagi sa paraang hindi kailanman malalaman ng publiko? Dahil walang malinaw na pampublikong sagot, nagsimulang lumago ang mga haka-haka. Sa kawalan ng opisyal na paliwanag, natural na pinunan ng mga tao ang mga puwang sa impormasyon, gamit ang kani-kanilang mga teorya at palagay. Madalas itong mangyari kapag ang isang mahalagang bagay ay nananatiling nakatago sa likod ng mga saradong pinto, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga makasaysayang kayamanan na nauugnay sa isang monarkang kasing halaga ni Reyna Elizabeth. Para sa isang taong tulad ni Prinsesa Anne, ang ganitong mga kawalan ng katiyakan ay hindi basta-bastang babalewalain. Buong buhay siyang naging malapit sa kanyang ina at nakita niya ng personal ang marami sa mga alahas na ito. Malamang na mayroon siyang malinaw na kaalaman tungkol sa nilalaman ng koleksyon at kung paano ito dapat pangasiwaan. Kahit ang maliliit na pagbabago, nawawalang piraso, o hindi maipaliwanag na paggalaw ng mga alahas ay madaling mapapansinin ng isang taong lubos na pamilyar sa mga detalye. Ito ang dahilan kung bakit naging napakahalagang usapin ang kakulangan ng malinaw na impormasyon tungkol sa koleksyon. Hindi lamang ito tungkol sa mga alahas o kayamanan. Ito ay tungkol sa tiwala, tradisyon, at maingat na pangangalaga sa isang maharlikang pamana na binuo sa loob ng maraming dekada. Kapag ang isang bagay na napakalapit sa kasaysayan ay hindi ganap na malinaw o naipapaliwanag, natural lamang na magdulot ito ng pag-aalala, lalo na sa mga naniniwalang ang bawat piraso ay dapat manatiling maayos
na naitatala bilang bahagi ng kwento ng monarkiya. Higit pa sa pagkakatuklas na hindi ganap na matukoy ang kinaroroonan ng karamihan sa mga alahanan na maalahas na naiwan ng yumaong reyna matapos ang kanyang pagpanaw, lumitaw ang isang mahalagang tanong. Sino ang may sapat na kakayahan upang managot sa usaping ito at maibalik ang kaayusan? At anong karanasan ang mayroon siya na nagpapatunay na kaya niyang pangalagaan ang kaayusan sa palasyo pagdating sa mahahalagang alahas na ito? Ang hindi nagpapasindak na tagapangalaga ng tradisyong Maharlika. Matagal bago pa man umabot sa publiko ang anumang usapin tungkol sa koleksyon ng mga sapiro. Nakabuo na si Prinsesa Anne ng isang matibay na reputasyon sa loob ng Maharlikang pamilya bilang isa sa mga pinakadisiplinado at pinakaseryosong miyembro nito. Hindi siya nakilala dahil sa karangyaan o atensyon ng media. Sa halip, nakilala siya dahil sa kanyang matatag na pakiramdam ng tungkulin at sa kanyang mahigpit na pagtingin sa buhay bilang bahagi ng monarkiya. Hindi tulad ng maraming kilalang personalidad na madalas husgahan batay sa kanilang popularidad o imahe sa media, ibang-iba ang pananaw ni Prinsesa Anne sa kanyang papel. Para sa kanya, ang pagiging miyembro ng Maharlikang pamilya ay hindi tungkol sa katanyagan o marangyang pamumuhay. Isa itong tungkuling may kasamang pananagutan, mataas na inaasahan, at patuloy na pagsisilbi sa institusyon higit sa personal na kaginhawahan o opinyon ng publiko. Hindi basta nabuo ang pananaw na ito. Malawak na pinaniniwala ang minana niya ang matatag na etika sa trabaho ng kanyang mga magulang na sina Reyna Elizabeth at Prinsipe Philip. Sa paglipas ng mga taon, tahimik niyang nakuha ang reputasyon bilang isa sa mga pinakaabala at pinakamasisipag na miyembro ng Maharlikang pamilya. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang mga tungkulin ng may consistency at walang paghahangad ng papuri o pansin. Dahil dito, kapag may mahihirap na sitwasyong kinahaharap ang monarkiya, madalas na tinitingnan si Prinsesa Anne bilang isang taong handang kumilos ng may kalinawan at katatagan. Kilala siya sa pagbibigay prioridad sa pangmatagalang katatagan ng institusyong Maharlika. Kahit na ang mga desisyong iyon ay maaaring hindi komportable o hindi popular sa loob mismo ng pamilya. Sa kanyang pananaw, ang personal na damdamin ay pangalawa lamang sa pangangalaga, sa reputasyon at pagpapatuloy ng korona. Sa loob ng mga Maharlikang lupon, madalas siyang ilarawan bilang isang tagapangalaga ng mga pamantayan. Ibig sabihin, isa siyang taong nagbibigay ng malaking pansin sa tradisyon, asal, at tamang paraan ng paggawa ng mga bagay sa loob ng monarkiya. Alam ng mga miyembro ng pamilya at ng mga kawani na hindi niya basta-basta pinapalampas ang mga kilos na maaaring makasira sa dignidad ng korona. Para sa kanya, ang disiplina at paggalang ay hindi optional na mga halaga. Mahahalagang pundasyon ang mga ito. Mahalaga ang matagal ng reputasyong ito sapagkat nakatutulong itong ipaliwanag kung bakit siya naiugnay sa mga sensitibong usapin ng Maharlikang pamilya. Kapag ang mga balita o usap-usapan ay may kinalaman sa mahahalagang simbolo ng monarkiya, lalo na sa mga bagay na kaugnay ng pamana ni Reyna Elizabeth, inaasahan na seryoso itong titingnan ni Prinsesa Anne. Ito ang dahilan kung bakit higit pa sa simpleng pagtatalo tungkol sa alahas ang kontrobersya ng mga sapiro. Para sa isang taong tulad niya, ang mga bagay na ito ay hindi lamang mamahaling pag-aari. Bahagi sila ng kasaysayan, alaala, at pagkakakilanlan ng monarkiya. Kung naniniwala siyang ang mga naturang kayamanan ay pinangangasiwaan sa paraang hindi nagbibigay galang sa tradisyon, malamang na hindi siya mananatiling tahimik.
Ipinakikita ng kanyang karakter na kikilos siya, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa tungkulin, ginagabayan ng kanyang malalim na paniniwala sa pangangalaga sa institusyong buong buhay na pinagsilbihan ng kanyang ina. Ang pangako sa pagprotekta sa pamana ng mga sapiro. Kaunti lamang sa mga miyembro ng maharlikang pamilya ang sinasabing nakaunawa sa mga pinahahalagahan ni Reyna Elizabeth ng kasing lalim ni Prinsesa Anne. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang nakabatay sa relasyon bilang mag-ina at anak. Nabuo rin ito sa pamamagitan ng magkatulad na pagpapahalaga sa tungkulin, disiplina at habambuhay na paglilingkod sa korona. Sa paglipas ng mga taon, nakilala si Anne bilang isang taong sumasalamin sa marami sa mga prinsipyo ng kanyang ina, lalo na ang paniniwalang ang buhay bilang miyembro ng monarkiya ay hindi tungkol sa kaginhawahan o atensyon, kundi tungkol sa pananagutan at matatag na dedikasyon sa bansa. Sa mga huling taon ng buhay ni Reyna Elizabeth, nanatiling malapit si Prinsesa Anne sa kanyang ina at patuloy na sumuporta rito sa parehong pampubliko at pribadong mga sandali. Lalo nitong pinatatag ang kanilang malalim ng koneksyon at pinalawak ang kanyang pag-unawa sa mga prinsipyo at paniniwala ng yumaong reyna. Dahil dito, madalas siyang itinuturing na isa sa pinakatapat na tagapangalaga ng pamana ni Reyna Elizabeth. Sa buong buhay niya, ipinakita rin ni Prinsesa Anne ang kanyang paggalang sa kanyang ina sa napaka-personal na paraan. Isa sa pinakamahalagang halimbawa nito ay ang kanyang pagpiling magsuot ng mga alahas mula sa koleksyon ni Reyna Elizabeth. Ngunit hindi niya tinitingnan ang mga ito bilang simpleng aksesorya o palamuti. Para sa kanya, ang mga ito ay buhay na simbolo ng buhay at paghahari ng kanyang ina. Kapag isinusuot niya ang mga ito, hindi ito tungkol sa estilo o panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pag-alala, paggalang, at pagpapatuloy ng isang mahalagang pamana. Dahil sa malalim na emosyonal na koneksyong ito, anumang usapin tungkol sa paglipat o paghawak ng mga mahalagang sapiro ni Reyna Elizabeth ay likas na may malaking kahalagahan para kay Prinsesa Anne. Ayon sa mga ulat, ang mga pangambang ito ay tumama sa isang napakasensitibong bahagi ng kanyang damdamin. Hindi dahil sa material na halaga ng mga alahas, kundi dahil sa kanilang kinakatawan. Para sa kanya, ang mga sapiro ay higit pa sa mamahaling mga bagay. Kinakatawan nila ang mga dekada ng